ba, yung ano nga, yung IATF nga, ngayon, binabas sila. Dahil nga yung shield sa likod ng motor, pinatanggal nila, di ba? Yung barrier. Kung isipin mo naman kasi nga naman talaga, kung iisipin mo, wala silang helmet eh. May helmet na, mayroon pang mask yung tao, ano pa sila matatamaan? Eh yung driver, mayroon din ng mask, may helmet din siya. Di ba? O ngayon, di lahat ng gumawa. Yung iba pa nga din, negosyo pa ngayon, nagpagawa ng marami, pero pagsakan. Wala nang bibili. Di ba? So, hindi ang mag-point, hindi yung mga nagpapatupad ng mga polisiya ng batas ang nasa kontrol ng ganun. Pwedeng baguhin lahat ng Diyos yan. God is in control. Sabi dito, tingnan ko, now about the time Herod the king stretched forth his hand to vex certain of the church. And he killed James, the brother of John, with a sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of unleavened bread. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Okay? Ganyan lang tayo kasi mahaba lang at para malapit natin ito. Panginoon, salamat po sa pagbasa ng iyong salita. At malayo ito, hindi kaya ang aming kaluluwa. In Jesus' name. So dito, nakita nyo, unang-una, itong si Herod, pinapatay niya si James. No? Pinapugutan niya ng ulo. So in fact, sinabi yan ni Josephus, one of the greatest historian ng mga Hudyo. No? So, unbeliever yun. Pinagtuhanan lang itong story ito. Na hindi lang ito kwento sa Biblia, kundi kwento mismo ng history nila. No? So, totoo yung nangyari. Ang ating Panginoon, totoo si James, totoo si John, and totoo si Peter. Nang si Peter, nangyari, natutuwa ng mga Hudyo, pinadampot nila si Peter. Kinulong sa quaternions, ibig sabihin, sa 4 na level ng tulungan. So, kung dito sinisipin mo, talaga mo, itong si Herod ay pinagagalaw ni Satanas para ikulong itong mga nagsasakita na. Kanina sinabi ko na, kasi bayan sa kanila si James. Nagsasalita sila ng salita ng Panginoon dahil nawawala na yung Judaismo. Dahil ito napapatunayan na si Kristo, ang tagapagligtas, si Kristo ay buhay, si Kristo ay nabuhay sa mga patay. At siya ang tunay na tagapagligtas. So, ikinulong nila si Peter, sapagkat si Peter, isa sa mga number 1 na leader ng ating Panginoon. Alam niya naman, sa unang preaching pa lang niya, 3,000 na na-save. 3,000 people got saved, got baptized. So naalarma na hindi mo naalarma yung mga yun, naalarma sa Satanas eh. Kaya nais niya pigilan ang bibig. Ngayon, ultimo simbahan, gusto ni Satanas sarado. Ano niya, we rest na against flesh and blood. Yung pangyayari ito, tandaan ninyo, ito'y tapanan ni Satanas at of course, with the permission of the Lord, so pagkat may plano naman ng Panginoon. So you don't have to worry about what is happening sapagkat ang Diyos naman ng ganyan. In control ng ating Panginoon. Kaya nung ikinulong niya si Peter, para malaman natin ang story ay tingin natin, ang ginawa ko ng the angel of the Lord ay nagpakita ko kay Peter. At doon ay pinakawalan niya. Pinakawalan niya si Peter. Halos dinaanan nila lahat ng mga level ng security ng kulungan na hindi nasikasihin, na hindi nakita
papatayin din. Pero wala silang control. Pinakita na ng Panginoon na hindi ikaw ang hari iyon. Hindi ikaw ang masusunod iyon. Ang Diyos pa rin ang masusunod. So kayang sirain ng Diyos ang lahat ng kanilang ginawa para hadlangan ang pangangaral na salita ng Diyos, even patayin ang mga Kristiyano. Wala silang nagawa sapagkat hindi kalooban ng Diyos na si Peter ay mamatay sa panahon na yan. Kaya nagpakita niya sa kanya, in fact, kailangan ni Peter ay nagkaroon lang siya ng vision. Pero katotohanan, ang nangyayari ay totoo, mga kapatid, no? Nagpakita ang nangyayari sa kanya. Angels. Kaya alam niyo tayo, mga kapatid, huwag tayong mamamba sapagkat kahit sa mga pag-ayari na yun, hindi nyo alam ang anghelo na nandito sa atin. Ano sabi ni Peter? Ano sabi ni Paul? Ha? Be good. Because baka you have entertained angels unaware. Hindi nyo napapansin eh, meron na wala kayong anghel na nakakausap. Kasi minsan nagkakanyang kako sila eh. Pwede mangyari po yun, wala naman sinabi sa Bible na hindi pwede eh. Nangyayari naman po yun. Na minsan nga, dahil kahit pati sa panahon ay mapapahamak ka na, alam, mayroon minsan ng mga, di ba minsan meron kasi naniniwala na nila eh. Minsan, di ba, minsan may tumawag sa inyo, Bogart! Yun! Pagpagin mo, wala naman. Sino nakaratas niya? Dami na, di ba? O, hindi lang yung sabihin, hindi yan joke experience. Hindi yan kwento-kwento na. Kapag may ganyan na, sabi ng mga karanasan niya, kapag ikaw, may tumawag siya na palimot kasi wala naman, niligtas ka ng angels sa mga. Niligtas ka. Kung minsan na, di ba, kala mo, meron mga istorya na, yes, may naisip ako. Ito, yung September 11. Meron isang tao na nakalimutan ko pangalan negosyante, na naipit siya. Naipit siya talagang dapat, doon siya nakasakay. So happy lang talaga may nangyari na hindi niya maintindihan. Naligtas siya. Pagkala niyo sa Beirut. No, sa Beirut, no, isang pasto. True to life, kasi actually sinagsabi ni Jesus. Nung araw na yun, talagang balisa siya, sabi, hindi niya maintindihan, sabi niya, may nagdidictate sa kanya na sinasabi, pauwiin mo na yung mga tao mo. Christian sa Beirut, sa Lebanon. So nung araw na yun, nagtataka yung mga tauhan niya, para siyang galit, balisa, sabi niya, go home. Yung pack na, go. Pinauwi, ang dami niya pakakainin that time. Kasi mga refugee, pinapakain nila. Pinapauwi na niya. So nagtataka, sir, marami tingin, no. You'll do it tomorrow, you just, kakapuntin, go home. Pinamadadali niya. Nag-uwian. And then certain minutes. Ilang mga minuto. Biglang siya, kasi malapit sila doon sa lugar na yun. Biglang sumabog na yung ammonium nitrate na yun. Ang lakas, talagang wasak yung simbahan, yung building nila. Doon sa lugar na may papakain siya almost 200 children. Mga iba pa yung mga staffs niya. Kaya praise God na siya. So minsan may mga udyok yan ng Banal Espiritu, ginagamit ng Panginoon yung mga angels. The angel of the Lord, niligtas mismo siya. And in fact, nagpaling sa kalye, ginaanin nila, iniwanan siya ng anghel, lumipad lahat. Si Peter, nag-iwan doon sa kanila. Kung nakakita, inalala siya. No? Huwag ka matakot sa kamatayan. Nahuli siya, alam niya, tomorrow, papatayin siya. Pero alam niyo, sabi nga, lahat ng pangyayari ay nasa kontrol niya ng Panginoon. Amen. Because we recognize that God is still in control. Kaya sa ating mga anak ng Diyos, tandaan niyo, lagi sa buhay natin, iisipin natin na ang Diyos ay lagi nandiyan. Wala kang dapat ipangamba.
ang Diyos ay laging sumusubaybay sa iyo. Number one, we are not afraid of danger. Sila, Peter, hindi sila natakot sa danger. Kapag nandiyan ang ating Panginoon, tanda niyo ba, hindi tayo matatakot sa mga kaulian. Basta ang iyong iyong spirit, ang iyong puso, lagi nakatunan niya sa Panginoon. Kung ano man nagaganan sa... Kaya, di ba tayo ang anak ng Diyos? Sabi kasi, di ba, from the beginning, nag-usap na tayo nun, bago mag-lockdown. Sa puso, kapatid, never, kahit ngayon, sa ating ngayon, hanggang ngayon, until now, never ako nakaramdam ng tao. Ngayon hanggang ngayon, salamat sa Panginoon sapagkat walang takot sa puso ko kung ano man nangyayari sa akin. And, masyadong kalmado yung puso. Minsan, medyo naaalim lang, siyempre pag nagkakasakit si Jude. Pero, still, nandito pa rin yung trust ko sa Panginoon. Pero sa pangyayari ng ganito, wala. Ako, salamat sa Panginoon. Hindi pa ako nalilula sa alon. Praise God. Lagi lang nagtitingin sa Kanya. And I hope, and I know because alam natin na kasama natin ang Panginoon. In Daniel, in the lion den, in lion den, in 6:22, sabi niya, Daniel 6:22, sabi niya, my God has sent His angel and has shut the lions' mouths that they have not hurt me. Amen? Nung tinapon si Daniel doon sa, alam niyo, siguro, ako naniniwala, si Daniel, walang takot sa kanya. Kasi alam niya, actually, hindi naman yung first time lang naman niyang niligtas ang Panginoon. In fact, nung nandoon siya kay King Nebuchadnezzar,